ayun, nakatakas sa Senate na medyo mainit ngayon eh. Mainit ngayon ang bakbakan, katakot-takot na debate. Kaya nakakapagod na rin. Ulit niyo po kanina yung bangayan ko namang sa Senado. Ano naman po masasabi niyo dito? Wala, nagkakaisa naman kami sa Senado. Yung nga lang, araw-araw kami binabanatan ng kabilang panig. Hindi ko nga maintindihan at gano'n. Ako na, hindi naman ako nakikipag-away. Pinapayuhan ko lang kasi pinsan ko naman si Speaker at sana i-atras na muna yung PI nila. Gawin natin sa tamang pamamaraan. Pwede naman palitan talaga yung saligang batas, pero ayon sa mga nagsulat niyan, sa mga dalubhasang mga abogado, ay maraming patakaran na dapat sundan. Higit sa lahat, nakaka-insulto naman yung ginagawa na halos hindi maintindihan ng tao yung pinipirmahan nila. Nakatakip pa yung provision. Hindi nila alam. Ang pagkaalam nila pag pumirma sila, nasa listahan na sila ng ayuda, nakaka-insulto naman at nakakaawa naman, sinasamantala naman yung kamangmangan ng ating mamamayan at yung kahirapan ng marami. Huwag naman ganun at gawin naman natin sa tama. Higit sa lahat, palagay ko sa panahon ito ang hanap buhay at yung cost of living ang pinaka-importante. Nauubos ang oras natin sa ganitong uri ng bangayan. Tigilan na yung PI. Nakakatawa nga dun sa Angeles may nagtanong sa akin, "Ma'am, namimigay ka ng AX?" Sabi ko, "Oo, namimigay ng AX. Walang pirma ha." Sabi ko, "Oo, walang pirma. Talagang buong-buo. Inyong-inyo yan." Ayan, shop ko ng Tugon Balita. Good morning po, Senator. Tanong ko lang po, ano po ang reaksyon nyo sa Mindanao succession ni ex-President Duterte at yung po nababalitang warrant of arrest mula sa ICC? Well, talaga nakakasama ng loob yung naririnig natin na maghihiwalay na yung Mindanao. Huwag naman sana magkawatak-watak ang ating kapulungan. At matagal ng daing yan sa Mindanao kung tutuusin. Pagkat huling-huli sila, kumbaga lugi sila sa atin. Dahil sa kalsada pa lang, sa tulay, sa lahat ng infrastruktura, hirap sila sa kuryente. Naintindihan ko naman yung daing nila na parang halos hindi sila pinapansin ng dekada-dekada na hinabol ng konti ni Presidente Duterte noong panahon niya. Ngunit talagang malayo talaga sila kesa sa Luzon. At yung sa ICC naman, palagay ko ang Pilipinas ay independent, sovereign country. Huwag sila manghimasok dito. Meron naman tayong mga korte, may judiciary, todo trabaho naman ng ating Korte Suprema. Bakit naman sila papasok dito? Thank you po. Okay. Ngayon ako sa Radyo Veritas, si Sir Chopel Santos. Madam Senator, yung pong binabanggit sa iringan ng Kongreso ng Senado, parang lumalabas po na ang Senado ngayon ang nagsasabi na bumababa sila. Parang nagda-down sila dun sa bakbakan ng sa PI na yon. Yung sinasabi po ng Senado na ceasefire, bakit dapat po ang Senado ang magsabi nito? I think nanggaling yung ceasefire sa Congress. Oo. Pero, sa kabila nun, panay naman ang press con nila. Kami nga sabi namin, tahimik na muna. Ituloy na muna yung trabaho sa Resolution 6. At alamin natin kung ano yung tamang pamamaraan. Yung bakbakan, di ko alam sila mahilig mag-press con, kami wala masyadong press con. Ang ginawa na lang namin, may hearing kami dun sa PI, ako nag-umpisa nun, tapos nung isang araw, nag-umpisa na rin yung hearing tungkol sa Resolution 6 or yung tamang pamamaraan ng pagpalit ng ating saligang batas. Kung tutuusin, mga politiko lang at opisyal ang abalak-abala dyan 1% lang daw sa ordinaryong mamamayan ay nakatutok dyan sa tsa-tsa. Talaga ang pinag-aabalahan natin ngayon yung presyo ng pagkain, ng langis,
ang mga problema. Sana maibalik doon ang issue ng PUV halimbawa na hanggang ngayon di pa ma-solve yung mga jeep at tricycle. Sana mabalik natin pati yung mga LGU katulad ng mga bagong syudad ng Baliwag. Sana dyan na lang tayo tumutok. Kailangan ng infrastructure, kailangan ng ospital, kailangan ng kung ano-ano. Talagang nawawala tayo sa pinakamahalagang bagay na pinagtutuunan ng pansin ng pangkaraniwang Pilipino, pamilyang Pilipino. Sana mabalik doon. Dahil itong tsa-tsa, hindi naman urgent yan. Hindi ko nga maintindihan. Ma'am, apektado po ang ekonomiya natin because of that. Ano ngayon ang dapat gawin ng Senado para ibalik yung dating pampunan taong bayan? Apektado ang Ekonomiya natin, taasan ng gasolina, bigas, at hindi pa rin bumababa. Ayun, mataas pa talaga. Talagang napakatataas ng presyo. Kaya nga, sinasabi ko, kung maaari, balikan na lang natin sa susunod yung tsa-tsa na yan. In the meantime, ang gawin natin, pag-aralan yung tamang patakaran. Kasi hanggang ngayon, wala namang sistema para sa PI. Ang alam natin, yung CONCON, yung CONAS, maliwanag yung pamamaraan. Yung PI, first time natin yan, hindi pa natin ginagawa yan. Kaya kailangan magkasundo muna kung paano gagawin at saka gawin. At wag yung ganon na nanunuhol. Ang sagwa naman, wala naman maniniwala sa ganon. At higit sa lahat, nakaka-insulto sa mamayang Pilipino na yun, binabayaran yung kanilang pirma, tapos papangakuan ng kung ano-ano. Hindi naman pinapaliwanag kung ano ang pinapapirma. Hindi naman tama yung ganun, sagwa naman. Kaya yun, aralin na muna natin, tapos ibalik na naman yung atensyon at lahat ng ating tutukan, ibalik na lang natin doon sa problema ng ekonomiya. At hindi pa talaga bumabangon ng Pilipinas mula ng pandemic na yan. At yun nga, laki pa ng halaga, 14-15 billion ang gagastusin para dyan. Meron ba tayong extra money para sa mga gawain ganyan? Ibigay na natin sa mga bagong lusot katulad ng Baliwag kung may extra money, di ba? Kasi kailangan ng development Kailangan talaga tulungan ang tao. Bali, ano na Makita po yung natin, status? dyan lang sa loob, ang daming na-displace ng mga market vendor, kung saan na lamang nagtitinda. Ang hirap kaya magtinda sa lansangan ng talipapa. Bali, ano na po ang status ng PI ngayon? Hindi ko nga maintindihan kasi ang sabi, ceasefire. Sabi nila, hindi nanggaling sa amin yung ceasefire na. Kasi para sa amin, hindi naman kami nagpa-fire. Ang sabi nila, ceasefire daw, ang sa akin, yung PI, sana itigil na muna yan. Tigil muna, stop muna, balikan na muna natin yung mga importante katulad ng cost of living. At the same time, pag-aaralan ng mga abogado at ng mga justice, ang dai-dabi pambuhay na nagsulat ng saligang batas, itakda na muna yung prosesong maayos, hindi yung ganito.